Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Ripple ay naglabas po ng kanilang pitong mga bold predictions. Ito po ay matitinding mga prediction para sa mga crypto ngayong paparating na taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay prominent crypto payment firm Ripple has set the stage for the outlook of the upcoming year with a series of bold predictions from its top leaders. Kaya ayan, si Ripple ay kilala po ito ngayon bilang isang sikat na crypto payment firm. Ayan, dito po kasi yung parang pinaka-feature po niya ay isang payment system po siya. Ayan, isa po siyang sumisikat na isang payment firm. Ayan, sabi nga nila ay baka si Ripple daw ang magiging isang global magiging global payment system na gagamitin dito gagamitin ng buong mundo. Ayan, kasi napakabilis. Ayan, at mura yung kanyang transaction at yan po. Ayan, mukhang i-replace na niya yung mga traditional na mga payment system. Ayan, tulad ng Western Union. Ayan, mga ganyan, mga traditional na yan ay sa tingin ko ay mawawala na yan. Papalitan na ni Ripple. Ayan, kasi mas mura po talaga yung kanyang transaction fee. Ayan, meron pong inilabas yung mga top leaders po ng Ripple. Ayan, mga kilala na rin po, mga analyst na rin po yung mga leaders dito kay Ripple. Kaya naglabas po sila ng kanilang bold prediction. Ayan, ito yung talagang parang yung predictions na talagang nakakagulat. Ayan, na talagang matindi po talaga. Isang matinding prediction mula sa mga top leaders. Ayan, para po ito sa paparating na taon. Ayan, at ayan, ang una po rito ay ayan po si Stuart Alderoty. Ayan, siya po ang Chief Legal Officer ng Ripple. Ayan, sabi niya siya po ang nagbukas sa nag-umpisa sa prediction na ito. Ayan, si Stuart Alderoty. Ayan, he offered three bold forecasts on the state of policy and US crypto regulation in 2024. Kaya yan, yung kanyang bold na forecast po rito or prediction ay ito po ay may kaugnayan sa state of policy at saka ang US crypto regulation yan sa taong 2024. Yan, ito po yung mga patakaran sa mga cryptocurrencies. Ito po kasi yung malaking problema ngayon. Hanggang sa ngayon ay wala talagang malinaw na patakaran para sa mga cryptocurrencies. Kaya tinitake advantage naman po ito ng mga financial regulators na habulin ang mga cryptocurrencies para ma-penalize ang mga cryptocurrencies. Ayan. Kaya ngayon ay ayon po kay Stuart Alderoty ay mukhang magkakaroon po siguro ng malinaw na regulation ang cryptocurrencies dito sa pagsapit ng taong 2024. Siguro ay masosolve na lahat ng issue sa mga operation ng mga cryptocurrencies. Similarly, Alrin Tricani, Ripple's Senior Vice President of Products, made 4 predictions on the evolving landscape of crypto partnership in adoption. Ayan naman po. Ito naman po yung pangalawang siya po yung pangalawang leader ng Ripple. Yan, isa po ay isang Senior Vice President of Products. Yan, ang taas po ng kanyang posisyon.
Yan, si Alden Tricani, siya po ay naglabas ng 4 naman po na mga predictions. At yung kanyang mga predictions naman na ito ay meron po itong kaugnayan sa partnership ng mga cryptocurrencies. Yan, partnership at yung kanilang mga adoption. Ayan, kasi kung nagkatotoo po talaga, nagkaroon na talaga ng malinaw na regulation ang cryptocurrencies sa taong 2024. Siyempre, hindi na matatakot yung mga financial institution na gamitin, magkaroon ng partnership sa mga cryptocurrencies, i-utilize or i-adapt ang mga ito para gamitin. At yan po talaga yung maganda. At maganda po yung magiging impact nito. Talagang lalago po talaga ang buong crypto markets kapag nangyari ito. Ayan, Ripple took to X to share predictions. Ayan. Nagpunta po ang Ripple. Dinala po nila yung kanilang mga predictions at ibinahagi sa kanilang X account. Ayan, Ripple, mismong yung official na X account po nila, ang kanilang ginamit. At dito po nila inilabas yung kanilang bold predictions dito. Yan, 2024 predictions. Sabi po rito, it's that time of year again. And we ask leaders at Ripple to weigh in on what they think 2024 holds. Kaya yan, tinanong daw po yung mga leaders, yan, yung mga nagsisitaasang mga leaders ng Ripple, yan, kung ano yung kanilang pananaw sa cryptocurrencies ngayong paparating na taong 2024. Ayan, ang kanilang Chief Legal Officer na si Aldo Reti ay nagbigay po siya ng 3 mga bold predictions. Yan, at ito po yung gaya ng sinabi natin kanina na ito po ay may kaugnayan sa mga policy at US crypto regulations para sa taong 2024. Ayan. Si Stuart Alderoty, siya po ang Chief Legal Officer. End of misguided lawsuit. Kaya yan, ito na raw yung katapusan ng lawsuit. Yan, misguided. Yan. According to Alderoty, 2024 will mark the conclusion of the US SEC's case against Ripple, which he has described as a misguided lawsuit. Kaya yan. Ayon po kay Alderoty, pagsapit ng taong 2024 ay dito na po magtatapos yung napakatagal na labanan sa kaso dito sa pagitan ng US SEC at ang Ripple. Ayan, at sa wakas ay matatapos na rin. At ayon po kay Alderoty ay sinabi po niya na yung kaso na ito ay isa po itong misguided na lawsuit. Ayan. Emphatically, the Chief Legal Officer expressed confidence that the last chapter of the protracted legal battle would unfold in 2024. Ayan. Mismong sinabi dito ni Chief Legal Officer na si Alderoty na meron po siyang mataas na confidence. Ayan, or paniniwala na ito na ang last chapter, or ibig sabihin na ito na po yung katapusan ng legal battle na ito. Ayan, sa pagitan ng Ripple at ang US SEC. Ayan, magtatapos na po ito sa taong 2024. Ayan. However, Alderoty noted that the SEC's broader strategy of regulation through enforcement would persist. Ayan, yun nga lang daw. At syempre, ang SEC ay magpapatuloy pa rin daw po yung kanilang paghahabol. Ayan, yung kanilang patakaran sa yung kanilang patakaran sa pagdating sa mga cryptocurrencies. Ayan, ay tuloy pa rin po yan yung kanilang paghahabol. Kaya yung mga ibang mga cryptocurrencies diyan na tinututukan ng SEC or binabalak nilang isunod dito kay Ripple ay ayan. Kaya sabi niya dito ay the regulation, enforcement would persist. Ayan, magpapatuloy pa rin. Hindi yan natatapos. Hindi ibig sabihin na
Kung pag natalo na sila, sabihin natin ay talagang natalo na ang SEC, US SEC against kay Ripple, hindi ibig pong sabihin na titigil na sila sa pagkahabol ng mga cryptocurrencies. Meron silang isusunod na iba dyan. Ayan. At kawawa naman yung isusunod nila na cryptocurrency na kanilang hahabulin. Ayan. Kasi hindi nila nakita siguro nila na hindi nila kaya si Ripple ay siguro yung susunod na cryptocurrency ay yung kakayanin nilang pabagsakin. Kaya yan, tuloy pa rin po yan. According to him, the targets would be other industry leaders. Ayan. Ayon po kay Aldirotti, ay mukhang yung sunod po na target nila ay yung mga leaders, yung mga industry leaders. Ayan, yung mga founders, creators ng mga cryptocurrencies. Yan, or maging yung mga founder na rin ng mga crypto exchanges. Yan, katulad ni ZZ ng Binance. Yan, basta mga crypto industry leaders. Yan, sila po yung mukhang hahabulin ng SEC kasi mukhang mas may laban sila against mga industry leaders. Katulad na lamang ng nangyari kay Ginoong Changpeng Zhao ng Binance. Yan. Judges will remain last line of defense. Yan. Yung mga judges daw ang panghuling parang depensa. Yan. Parang yung mga judges ay pumapanig po. Buti na lamang at yung mga judges ay pumapanig sa mga cryptocurrencies. Yan. Sa side ng mga crypto. Ayan. Also, Aldirotti's prediction foresee the US judiciary playing a crucial role in resisting the SEC's overreach. Kaya ayan, mabuti na lang at panig po sila sa mga cryptocurrencies at yan, kaya sabi po rito ay sila po yung last line of defense. Ayan, mas mabuti pa ang US judiciary at mas nakakaintindi sila kumpara sa mga SECs. Ayan. According to him, judges will continue to act as the final bastion against regulatory excesses. Kaya yan. Sila na po yung talagang pero paano kaya kung pagpumanig yung mga judges dito sa SEC? Yan, sigurado ay talagang yan, wala na siguro. Hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon sa mga cryptocurrencies kung pag ganyan. Kung pag naging bias ayan, ang mga judges at talagang pumanig talaga sila kaya dito sa SEC ay ayan. Moreover, the prominent lawyer stated that the SEC would continue to face defeats in major legal battles. Ayan. Ayon po kay Aldirotti ay tuloy-tuloy pa rin daw po yung pagkatalo ayan ng SEC sa kanilang mga legal battles. Ayan, mga major legal battles. Ayan. Yan po ang ayon po kay Aldirotti. Ayan. This trend he believes will culminate in a potential showdown in the Supreme Court. Ayan, magkakaroon daw po ng matinding showdown or palabas sa Supreme Court. Ibig pong sabihin ay yung mga major legal battles na ito na magaganap. Ayan ay susubaybayan po ito ng buong crypto community. Ayan, congressional gridlock on crypto regulation. Furthermore, Ripple's chief legal officer foresees a challenging landscape on the legislative front. Ayan. Ang chief legal officer naman ng Ripple ay meron daw po siyang nakikita na ayan, isang challenge ayan, or pagsubok, matinding pagsubok sa pagdating sa mga yan, legislative front. Ay, mga legislature po ito. Ayan, Aldirotti argued that while US Congress may agree in principle on the need for crypto regulation, he predicts a lack of consensus on the best course of action. Ayan. Maski papanig raw ang US Congress ayan, sa mga sa pag-regulate ng cryptocurrencies. Ayan, ngunit ang problema po rito ay ang lack of consensus nito or yung kung saan nga ba patutungo ito. Yan, or kung ano yung best course of action para sa magiging para ma-regulate ito.
Kaya yan, kailangan po siguro. Pero sa tingin ko ay meron naman siguro yan. Kailangan po talaga nilang, yun nga lang at kailangan po talaga nilang pag-isipan ng mabuti kung ano yung tamang paraan para ma-regulate ang cryptocurrencies. He predicts that this disagreement within the legislative body could leave US crypto firms in limbo, while other nations globally make significant strides in advancing their regulatory frameworks. Kaya yan. Ang isa pang prediction niya dito ay ang legislative body na ito ay magdudulot daw po ito ng limbo or parang walang nangyayari sa mga crypto firms. Yan. Samantala yung ibang mga bansa ay magkakaroon daw po ito ng malaking impact yan sa advancement or paglago ng kanilang mga regulatory frameworks. Kaya mukhang mapag-iiwanan ang parang sinasabi po niya rito na mapag-iiwanan ang US crypto firms. Yan ang mga US crypto firms dito dahil sa pinaggagawa ng mga financial regulators. Crypto no longer needs traditional institution, validation, or partnership. Yan, hindi na raw kailangan ng crypto ang mga traditional na validation or partnership. Ito yung mga, kapag sinabi po nating traditional institution ay ito yung mga makaluma. Yan, yung mga dating pamamaraan. Ayan, ay hindi na po ito kailangan ng crypto. Kaya mawawala na ang mga ito. Meanwhile, Aldrin Tricani, Ripple Senior Vice President of Products, foresees a paradigm shift in crypto industry dynamics for 2024. Ayan, ito naman po si Aldrin Tricani. Siya po yung Senior Vice President at siya po yung nagsabi rito na magkakaroon ng matinding partnerships at mga collaborations dito sa taong 2024. At ayan. Tricani observes a fundamental shift in the crypto industry approach towards financial institution. Unlike in the past, when the industry actively courted this institution, there is now a discernible departure from that narrative. Tricani asserted that the crypto sector has reached a point where it no longer requires a validation or partnership of traditional financial institution to thrive. Ayan. Yan po yung matinding sinabi rito ni Ginoong Tricani. Yan, na ang crypto industry or industriya ng crypto ay hindi na po nila kailangan ng mga traditional, yung makaluma na financial institution para lumago. Ayan. Kaya wala nang ayon sa kanya ay hindi na kailangang makipag-partner ang mga crypto industry sa mga lumang mga financial institution. Moreover, he highlighted that major global banks and industry giants proactively seek digital asset solution. According to him, this shift is driven by the rising client demand for financial services that are efficient, transparent, and accessible on demand. Ayan. Ayon po kay Tricani ay yung mga malalaking bangko, mga global banks po ito, mga international banks. Syempre yung mga malalaking mga financial industries ay naghahanap po sila ng digital asset solutions. Ito po yung mga digital digital asset, mga katulad ng mga cryptocurrencies. Kaya ayon po sa kanya ay ito raw po ang magdudulot ng pagbabago sa demand, sa client demand para sa mga financial services at magiging more efficient ito, transparent at saka accessible. Kaya ibig pong sabihin ay ang mga cryptocurrencies ay ito po yung talagang magiging solusyon sa pangangailangan ng mga major global banks at saka mga industry, financial industry giants. Kaya kapag nangyari po talaga ito ay sasabog po talaga ang buong crypto markets. At ang sabi po rito ay taong 2024 daw po ito posibleng maganap. Yan. Additionally, Tricani noted the shifting trend wherein banks are actively engaging experiments with tokenized assets. Kaya
mismong yung mga bangko ay nag-experiment na po sila ng mga tokenized assets. Yan. At mga cryptocurrencies po ang mga ito. Yan, gumagawa na rin po sila ng mga sariling mga tokens nila. Yan, at nag-e-experiment po sila kung ano kaya ang magiging resulta. However, he emphasized the necessity for such experimentation with strict compliance and security protocols. Kaya yan, sabi niya na kailangan po na matindi po talaga yung kanilang magkakaroon sila ng strict na compliance dito at saka syempre matinding security protocols. Kasi delikado po ito kasi bangko po mismo ito. Yan, kung pag nagkaroon ng access po ang mga hackers dito sa kanilang mga tokenized assets ay yan, delikado po. Pwede pong masimot yung halos lahat ng laman ng bangko. Kaya talagang kailangan po talaga ng dobleng pag-iingat dito kung pag binabalak ng mga bangko na maglabas ng kanilang mga tokenized assets. Pero ang ganda po talaga ng concept na ito. Kung pag yung mga bangko ay meron na po silang sariling mga tokens. Yan, sabihin natin si BDO ay meron po silang crypto na sabihin natin na BDO token. Ayan, si BPI, PNB. Ayan. Kaya magiging napakaganda po talaga yan. Napaka-convenient po talaga yan kung pag meron na rin po silang sari-sariling mga tokens. Kaya yan, ang ganda po ng mga concept na mangyayari sa taong 2024. Yan, besides, Treccani highlighted Ripple's achievements in 2023, citing partnerships with several global banks. Kaya yan, si Ripple daw po ay magkakaroon ng maraming mga partnership sa mga ilang mga global banks. Kaya yan, matindi po talaga. Kung mas matindi, ito po yung talagang isang matinding partnership naman, yung mga global banks. Yan, hindi lamang po sa mga crypto exchanges, mas matindi pa itong mga global banks kung pag dito po nakipag-partner ang mga cryptocurrencies. Yan, biruin mo naman kung pag may isang bangko, sabihin natin si BDO, ay meron po silang Shiba Inu. Ayan, nag-o-offer po sila ng Shiba Inu. Ayan, mga Bitcoin, Ethereum, ayan, mga global banks na ganyan, ay matindi po yung magiging impact niyan kung pag ito ay may partner, sila ay nagkaroon ng partnership. At ayan, ayon po raw rito ay si Ripple ay ayan, meron daw po ilang mga global banks, yan, several global banks na maaring ayan, makipag-partner dito kay Ripple. Looking forward to 2024, he expresses confidence in the continued momentum of adoption rates within the industry. Ayan. Sa taong 2024 ay nakikita po niya na tuloy-tuloy lamang po yung momentum, yan, yung adoption ayan, dito kay Ripple. Maraming mag-a-adapt at gagamit nito. Ayan, na mga malalaking mga financial institutions. Ayan, lalong-lalo na dito talagang matindi po talaga kung pag global banks ang magkakaroon ng adoption. Yan, i-adapt ang adoption or i-utilize ang isang crypto asset or itong si Ripple. Ayan. Yan po yung mga pitong bold predictions na ipinahayag ni yan ng mga yan, top na leaders ng Ripple. Yan, si Stuart Alderoty at saka si Adrian Treccani. Yan, sana nga ay magkatotoo ang mga yan taong 2024. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.